We praise the Lord for your pastor. The reason why we have this revival, because meron siyang puso na bago nyo i-celebrate yung church anniversary, ay ang bawat isa ay magkaroon ng revival sa kanilang puso. And this is the purpose of revival. He is trying to do his best. Siya po ay gumagawa ng paraan para yung mga tao na malayo sa Panginoon, yung mga tao na wala nang pakialam sa Diyos, ay muling matumbalik sila at makilala nila kung sino po yung Diyos sa kanilang buhay. That's why naniniwala po ako na napakalaga po that you have to support your pastor, especially sa church anniversary po ninyo. Alam niyo po, by the grace of God, ilang years na po, Pastor? 19. 8 years. Alam niyo po, nung nag-celebrate kami ng 8 years anniversary, hindi po kami ganito kadami. Siguro 1/4 lang po ito o 1 lang po. Napaka-konti lang po namin. Pero alam niyo po, hindi po yan madali. And kaya at the end of the day, wala po kang magmamalaki. It's all because of the grace of God. Kaya napakalaga po ng support ninyo. Alam niyo po, ang church na revive ay merong pagkakaisa. Do you believe in that? Amen? Merong pagkakaisa. At merong time na ito is just alimbawa, ang pagkakaisa natin, we have one goal, and our goal is to praise the Lord and to worship God. And this is our goal. And just for example po, meron tayong goal. Si pastor, ay halimbawa, sir, dito ka Bible student ka, di ba? So yung mukhang pastor, di ba? Ito yung magpapastor after 10 years po ba? 5 years, sabi ni pastor kanina. And let's try to illustrate na ito. Itong chair ng halimbawa, this is the ministry. At alam niyo po, kung meron mang pinakaunang nagmamahal sa ministry, ay yung lingkod ng Panginoon. At ayaw ng lingkod ng Diyos na maging stagnant yung ministry. Gusto niya, keep on growing eh. Kung ako lang po tatanungin, tatanungin niyo si Pastor Medjon, gusto kong tao, mga 20 lang, 30. Kasi the more na dumadami yung tao, the more na nagkakaroon ka ng maraming problema, di ba, Pastor? Kaya yung mga wini-witnessan mo, sinasabihin mo, someday, sila yung magiging future ng problema mo. Pero wala tayong magagawa kasi utos ng Diyos na maghumayo tayo at mangaral tayo ng salita ng Diyos. Kung ako lang 20, mas payapa. Pero ganyan na karami, ay naku, iba-iba po yung tao, iba-iba yung ugali, iba-iba yung, na hindi po mahirap. Pero salamat po, meron pa rin pastor na nagtsatsaga, Brad, itulak mo, para lang meron marating ang ministry. Amen? Pero sadly, may mga member, iba-ibang klaseng member po sa church. Alimbawa, si Brad, dito ka. May mga member po na sa klase sa simbahan, dito Brad, dito ka, na habang tinutulak ni pastor siya, tayo ka lang, nakatayo lang. May mga member tayo na nakatayo lang. Pinagmamasdan lang si pastor. Napakahirap ng alam niyo po, hindi tayo nilagay ng church, ng Panginoon dito sa church para tingnan lang natin yung church na nag-grow. Gusto ng Diyos maging part ka ng growth. Amen? Alam niyo po, sa basketball, sino mahilig sa basketball dito, di ba? Sino yung haters ni LeBron James? Okay, joke lang. Isa ko din, joke lang. Baka magkaroon tayo na ako. Alam niyo po, masaya kapag yung kasama mo ay nakakashoot. Pero iba yung kasiyahan kapag ikaw mismo ang nakakashoot, di ba? Yung takbo mo, tumutulin, yung kahit pagod ka na, yung takbo mo, di ba yung ganun din po? Yes, it's good to see na ang church ng CBBC ay lumalago. It's good to see, pero iba yung kasiyahan kapag alam mo na sa paglago yan is kasama ka at involved ka. And then there are some members po, halimbawa, si Sir, naka-Amerikana po dito, Sir. Di ba? Nakapabait po eh. May mga ibang member po sa church na hindi naman po sila tumitingin, kundi sakit ka dito, Sir. Diba, Sir? Sige, Pastor, tulak mo na. So, mas nagiging mahirap. Lalo na mabigat. Hindi, honestly speaking, may mga members din ng simbahan na hindi lang tumitingin, pabigat pa. And again, I don't know who you are. And wala akong kilala dito, ha? Wala akong kilala. At ito lang po ang katunayan, kapag ang puso mo malayo sa Diyos, tatamaan ka talaga sa mensahe kahit ang pastor ay hindi ka nakilala sapagkat hindi ang pastor ang nagpapatama sa iyo. Ang Diyos ang gusto na itama yung buhay mo. Kaya hindi ka nakilala, baka mamad. Hindi nagsumpo si Pastor Medjon. Wala as in wala. Ang pinag-usapan lang namin yung mga blessings sa ministry. Sir, yung mga pangalan nyo nga. At may mga member po na hindi lamang pabigat, Sir, dito ka, Sir. Okay lang? Dito ka, Brad. Dito ka. At habang tinutulak ni Pastor, itulak mo rin, Brad, papunta doon. Dito ka. Yan. Alam niyo po, ang ministry ngayon ay hindi makapag-move on, di ba? At nakakalungkot,
na may mga member tayong ganyan, hindi lamang sila nanonood, pabigat, kontra pa sa gawain ng Panginoon. Kaya we are expecting na mag-grow ang church. We are expecting na marami tayong magawa sa paggawain ng Panginoon. Pero kumukontra tayo, paano natin expect na marami tayong magagawa sa Panginoon? But tingnan niyo po, itong tao ito na nanonood lang, tutulong siya kay pastor. Itong kontra na ito, ay tutulong siya sa pastor ng kabrad. At itong pabigat na ito, aalis ka dyan, Brad, at tutulong ka doon. Ano mangyayari sa gawain ng Panginoon? Sige, itulak niyo nga, Brad. Eh, mabilis yung paglago ko ng church. You understand what I'm saying? Amen? Sige, Brad, thank you very much. Palapakan natin sila. And this is common sa church namin. We are going to celebrate church anniversary. At kailangan natin ng revival kasi kapag na-revive tayo, madali tayo magkakaroon ng pagkakaisa. At kapag nagkaisa po tayo, marami tayong magagawa para sa Panginoon. Amen? Marami tayong magagawa kasi kapag the more na ano po, kahit alam niyo po sa basketball, nung pasensya lang po sa mga hindi nakaka-relate ng basketball, no? Ako po kasi talagang siguro si Pastor Medjud, nung si Luka Doncic ay naging Laker siya. Grabe, how can these two men work? Paano sila mag-work out? Kaya ngayon natatalo sila, di ba? Kasi pareho silang posisyon, pareho silang magaling. Pero alam niyo po, hindi naman porke magagaling lahat ng players. One thing I observed, ay merong katagumpayan ang basketball. Alam niyo po, ganun din sa church, is not about the ability na bawat isa na meron tayo. Hindi individual, is about kung paano ka matuto makiisa sa gawain po ng Panginoon. At napakahirap na maging laban tayo sa Panginoon. Pag laban tayo sa gawain ng Diyos, laban tayo sa lingkod ng Diyos na wala namang ginagawang masama, kundi sa kapanan ng church, para na rin tayo lumalaban sa gawain sa ating Panginoong Diyos Kristo. At napakahirap. Kaya po mga kapatid, napakasaya na kung bawat isa involved dito, lahat kayo magdadala ng bisita, doble, triple po yung magiging bilang ninyo. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, Brad, sis, huwag ka nang pasumay. Sige, sabihin nyo na. Yung iba, di masabi kasi baka wala ko ka dyan ha. Huwag ka nang pasaway. Sumama ka na, mag-iisa ka na. Di ba? We are one body. Isang body lang po tayo dito. Amen? At di ba, hindi naman wala naman po siguro nakikita ka ng tao na yung tenga ay lumilipad, di ba? Wala naman na, kaya nga dito, wala naman kapag masakit yung ibig, masakit lahat. And then, syempre, ganoon din po sa church po natin. Kaya po nagpapasalamat po tayo na kung tayo po ay marirevive, ay magkakaroon pa rin yan. And by the grace of God, magkakaroon yan ng katagumpayan sa gawain po ng Panginoon. Kaya sabi ba, ang dami na, ayaw ko yan. Pero kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? At anong in-expect natin na katagumpayan? Kaya po ito po ay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at pagsuporta. Kaya dito sa time na ito, makikita lang naman natin dito, na si Elijah, kahit siya naman mag-isa, basta kasama niya yung Diyos, magtatagumpay. Kaya po dito sa church, kahit actually, to be honest with you, kahit hindi ka mag-involve, magtatagumpay yung church anniversary next week. Pero it's not just about the victory, it's all about the involvement. Kaya privilege ka lang, kahit wala ka next week, hindi mahalangan yung katagumpay, because the source ng katagumpay ay yung Diyos. Pero it's just a blessing, challenge lang tayo ng pastor na gusto niya malaman niya na itang katagumpayan ng church anniversary ay involved ka, and nagagawa mo yan kapag revive ka. Pero kapag hindi ka revive, lahat ng mali sa church nakikita mo. Tapos puro complain. Ang daming complain. Lahat na lang na nakikita mo mali. Lahat na lang na makikita mo mali. Pero hindi mo alam, ikaw na pala ang may mali. Ikaw na pala. Kaya po mga kapatid, support your pastor. You have to support the church. Kaya po alam niyo po, masayang church kapag nagkakaisa.